tayo. Dapat totoo ang mga tatakbo. Dapat totoo. Totoong may paninindigan para sa tama. Dapat matapat, hindi magnanakaw o tiwali. Magpapakatotoo sa kanilang mandato at totoo ang hangad na makapaglingkod. Totoong may plataforma at konkretong solusyon sa mga isyong dapat tugunan. Hindi personal na kapakanan ang itataguyod. Ngayong eleksyon 2022, lahat tayo dapat totoo. Nakatutok pa rin po kayo sa eleksyon 2022. Time check, it is now 8:49 at narito po ang partial unofficial tally ng election returns. Nangunguna po si Marcos at 15,339,878. Pangalawa si Robredo at 7,288,834. Pangatlo si Pacquiao at 1,262,192. Samantala, nawalan po ng kuryente sa Marawi. Paano na kaya ang botohan doon? Makibalita ho tayo live mula kay GMA News stringer Merlin Manos. Merlin, paano kaya dyan? Mahigpit ngayon ang seguridad ng mga otoridad sa buong lalawigan ng Lanao del Sur. Dito sa Sagunsungan, temporary shelter. These are some of the cries in the protests held right after the election. Various groups converged in Intramuros, Manila to question the results of the May 9 polls a day after. Babala mula sa Philippine Civil Defense at Nir Ransi. Dahil sa banta ng karahasan kaugnay ng halalan, ang Nir Ransu at Philippine Civil Defense ay naglalabas ng mga hakbang upang tiyakin ang kaligtasan ng mamamayan. Iwasan ang mga pagtitipon at rallies, mag-ingat sa mga lugar ng rally o kampanya. Maging maingat at alerto, i-report ang kahina-hinalang aktibidad sa mga otoridad. Maghanda sa paglikas, siguraduhin na may plano para sa mabilis na evacuation. Manatiling informed, sundan ang mga update mula sa opisyal na ahensya, at iwasan ang maling impormasyon. Laging sundin ang mga utos ng otoridad upang mapanatili ang kaligtasan. Tuesday noon. Magandang tanghali, bayan. Ito ang ABC coverage ng halalan 2022. Nagkagulo ngayong araw sa harap ng CIS building sa Pasay City matapos salakayin ng mga galit na demonstrador ang nasabing gusali na sentro ng bilangan para sa kontrobersyal na halalan. Libo-libong ralista ang nagtipon upang ipahayag ang kanilang hinaing laban sa umano'y pandaraya at irregularidad sa eleksyon. Bandang alas 11 ng umaga, nauwi sa karahasan ang mapayapang protesta ng pilitin ng ilang rallyista na makapasok sa gusali. Gumamit ang kapulisan ng tear gas at water cannons upang maitaboy ang mga nagkakagulong tao.
Nagkaroon ng mga insidente ng pagbato, pagsira ng ari-arian, at pagsiklab ng maliliit na sulong. Ipinroklama ni Pangulong Duterte ang estado ng emergency sa buong bansa upang matugunan ang banta ng karahasan at kaguluhan dulot ng election-related incidents. Sumunod sa mga direksyon ng otoridad at mga lokal na pamahalaan. Iwasan ang mga politikal na pagtipon at mataong lugar. Mag-report ng kahina-hinalang aktibidad sa mga otoridad. Maghanda ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at tubig. Manatiling alerto at mag-coordinate sa mga otoridad para sa mga karagdagang tagubilin. President Rodrigo Duterte has declared a state of emergency due to widespread protests. The proclamation suspends results counting, halting the electoral process. The President's office stated the move aims to preserve public order and ensure citizen safety. Protests continue nationwide, with demonstrators demanding the resumption of vote counting. As tensions rise, the nation awaits clarity on the electoral process and its democratic future. Ensure citizen safety. However, the decision has drawn criticism from lawmakers and international figures. Vice President Leni Robredo warned the declaration undermines democracy, likening it to martial law. She urged Filipinos to remain vigilant, emphasizing the need for transparency and accountability. U.S. Ambassador Mary Kay Carlson, in a press conference in Cebu, called for a peaceful, democratic transfer of power, urging all parties to respect the rule of law. Magandang umaga po, isang krisis ang hinaharap ng ating bansa. Alas 4 na po ng madaling araw, May 11, at patuloy na lumalala ang kaguluhan sa ating bansa. Ang state of emergency na idineklara kahapon ay in effect pa rin ngayon habang kumakalat ang kaguluhan sa buong bansa. Ito po ang Nihilima 1-id special live coverage sa bilang Pilipino 2022 State of Emergency. Sa Davao City, patuloy ang malawakang kilos protesta. Libo-libong mga tao ang nagpapakita ng kanilang pagtutol sa tinatawag nilang Imperial Manila, nagpapahayag ng kanilang matagal ng sama ng loob sa Luzon. Ang protesta ay pinapalakas ng tensyon sa politika at ang kawalan ng katiyakan sa mga resulta ng halalan. Pa sa kaguluhan, naganap ang isang malaking insidente kanina sa LRT Negatibo 1. Ayon sa mga ulat, isang tren ay dinukot na nagdulot ng malaking pagkaaberya. May mga hindi pa nakumpirmang ulat ng mga nasugatan. Ang mga operasyon ng LRT, MRT at PNR ay pansamantalang sinuspende. Samantala, sa Batasan, isang emergency meeting na ang gaganapin mamayang alas 5 ng Kongreso. Inaasahang magtatagal ang pulong hanggang sa umaga, at inaasahang malapit nang maibigay ang mga mahahalagang desisyon tungkol sa pagpapatupad ng state of emergency. Ang mga detalye ay inaasahan nating malalaman sa lalong madaling panahon. Breaking news. VLX Sara Duterte nagpahayag na mayroon siyang plano na patayin ang kanyang President-elect Bongbong Marcos, asawa niyang si Liza Araneta Marcos, at si House Majority Leader Martin Romualdez. Ang mga detalye tungkol sa nakakabahalang ulat na ito ay hindi pa malinaw, ngunit ang mga implikasyon nito ay malaki at maaaring magpalala pa sa krisis na kinakaharap ng bansa. Mukhang maglalabas na ang emergency warning system ng isang alert. Pansamantala po nating ititigil ang coverage. Manatiling nakatutok sa Nihilima.
TV5 DWET TV is NBC DWNB TV is Vacation Board. This is Net25, the Philippines' first digital TV station. This is GMA, the Philippines' largest network. This is GTV. This is AMBS Channel 2. This is ABS-CBN Corporation Channel 2 in the service of the Filipino. Now sign off. Report suspicious activities and call 911 for immediate response. Expect delays, searches of personal property, and restricted access to public buildings. Expect traffic delays and restrictions. Take personal security precautions to avoid becoming a victim of an attack. Avoid crowded public areas and gatherings. Do not travel into areas affected by the attack or in a known area of elevated. This is CNN Breaking News. The Philippine insurgency crisis has reached a pivotal moment as Philippine President Rodrigo Roa Duterte officially resigned earlier today, May 11th, Manila time, following the filing of a motion for impeachment by both chambers of Congress. This comes after Duterte declared a state of emergency across the nation amidst mounting protests and escalating violence in the aftermath of the contentious May 9th elections. Widespread public unrest, fueled by allegations of fraud, corruption, and suppression of dissent, had gripped the country. However, by dawn of May 11th, it was revealed that the insurgents behind this were the so-called Republic of Mindanao, seeking to secede from Imperial Manila and establish a new rule of law under President Duterte, Vice President-elect Sara Duterte, with the support of cult leader and FBI wanted Apollo Quiboloy. Protests raged from yesterday morning until today, with anti-secession demonstrators flooding major cities, condemning the Republic of Mindanao insurgency. Meanwhile, pro-secession groups rallied in the south, sparking clashes that left dozens injured and further deepening the nation's divide. The bicameral emergency plenary abstention, led by Senate President Vicente Sala, members of the Senate who expressed their position through telecommunication. Emergency. Lawmakers criticized Duterte's attempted secession and his abuse of emergency powers. Sala emphasized the need to restore stability and peace, calling the decision a crucial step for the nation's recovery. At around 2:30 p.m., Leni Robredo was inaugurated as the 16th President of the Philippines in a hastily organized ceremony at her Vice President residence. With only a small group of close associates and legal officials in attendance, the event lacked the traditional preparation and fanfare. Despite the unorthodox setting, Robredo delivered a strong message of hope and unity, vowing to lead the nation through its deepening crisis and work toward restoring peace and stability. Meanwhile, celebrations are taking place nationwide as Filipinos mark what many are calling a new era, one of hope, unity, and democracy restored. As the country prepares for new leadership, the challenge now is to rebuild and heal. The coming months will be crucial in shaping the future of the nation.